Tuloy ang magandang laro ni Kai Sotto sa Japan B1 B-League at napapansin na nga rin siya ng karamihan dahil sa kanyang magandang stats. Nakita rin siya ng mga NBA scouts sa Yokohama B Corsairs kasama ni Kawamura, tapos ngayon mas lalong lumalakas pa ang laro ni Kai sa Japan B1 B-League. Hindi malayo at posible na magkaroon nga rin siya ng Exhibit 10 contract sa hinaharap. Nagkaroon si Kawamura ng Exhibit 10 contract bago pa ang Olympics at narito ang patunay dyan. July 7 pa lamang may agreement na sa team ng Memphis at itong si Kawamura, at ang umpisa naman ng laro ng basketball sa Olympics ay July 27. Ibig sabihin nito sa Japan B-League pa lamang ay pinapanood na ng NBA itong si Kawamura kasama ni Kai Sotto. Posibleng si Kai ang pakay nila pero napansin nila ang bilis at galing nga rin nitong si Kawamura. Alam naman natin na konektado pa rin si Kai sa mga NBA teams, lalong lalo na sa Orlando Magic, at posible pa rin na mabigyan ng offer si Kai. Kagaya ni Kawamura, pwedeng two-way contract paglalaro sa NBA at NBA J-League para naman sa improvement at mas mahabang playing time. Hindi nawawala yung size ni Kai Sotto, kaya kahit sa ang liga pa man ito mapunta sa international level ay kaya niyang maglaro sa loob ng paint. Ngayon mas tumitindi pa ang galawan at stats ni Kai Sotto. Magkakasunod na double-double na stats ang kanyang nagagawa sa Japan B1 B-League ngayon at gumagaw talaga ng ingay ang stats na ito. Inside plays meron itong si Kai Sotto. Kita naman natin sa laro niya, kaya niyang gumawa ng sarili niyang score at may galaw at size rin siya para sa opensa at depensa sa loob ng paint. Nakikita natin na lalapad pa ng konti ang katawan ni Kai at bibigat pa sa kanyang mid-20s at mag-i-improve ang kanyang galawan o laro sa loob ng paint. Sa kasalukuyan, rank 3 si Kai Sotto sa aspeto ng rebound. Ibig sabihin nito, isa siya sa pinakamalakas humakot ng rebound, isang katangian na mahirap gawin sa Japan B1 B-League dahil sa dami ng mga mabibigat at malalakas na import, pero Kai Sotto kayang-kaya itong gawin. Maging sa AG Edo nga, nahihirapan rin sa rebound, pero sa depensa naman siya ang hari ng butata. Number 1 sa block at number 2 naman itong si Kai Sotto. Dalawang gilas bigs ang namamayagpag. Ang stats sa Japan B1 B-League sa aspeto ng rebound at blocks, mas angat lang si Kai dahil dalawang kategorya ang kanyang nakuha at angat ang kanyang laro. Kung sa kaya ay kaya naman ni Kai Sotto ang NBA. Nakita natin sinasabayan niya ang mga players ng NBA. Nagkaroon pa ng magandang laro o play laban sa mga legit at malalaki ang kontrata sa NBA at parang halos parehasan lang ang galawan. Sa palagay natin ay nagkaroon si Kai ng mga offer pero hindi yung guaranteed contract. Yung Exhibit 10 contract, two-way contract ang mga posible na inalok dito kay Kai. Pero kagaya nga rin ng ibang players, gusto rin ni Kai Sotto na magpahinog ng husto at kunin ang mga 50-50 contract sa NBA sa tamang oras. Ang isa sa dahilan kung bakit nagpapalakas pa ng husto itong si Kai ay para na rin maganda ang kanyang maipakitang laro kapag nagkataon at para hindi nga rin siya putulin o alisin sa lineup. Kung hindi naman kaya ay ilipat sa NBA G-League. Nakikita natin na darating ang oras na kukunin ni Kai maging ang Exhibit 10 contract at kukunin niya ang chance at posible na magustuhan ang kanyang performance ng isang team, ma-extend ang kanyang kontrata at posible rin naman na aalisin siya sa lineup at ilagay sa NBA G-League. Kaya naman nakikita natin nagiging maingat rin si Kai, tinitignan niya yung tamang oras at pagkakataon. Isang magandang halimbawa ay si Xavier Cooks. Naging dominant muna ang laro sa NBL Australia bago nakapasok sa NBA sa edad na 27 years old at nagkaroon ng 1-year contract sa team ng Washington Wizards bago napunta sa Japan B1 B-League at bumalik ulit sa NBL. Yung height ni Kai Sotto ay nasa kanya palagi, yung skills galawan sa loob ng paint, nag-i-improve pa nga yung katawan, papunta pa lang sa mid-20s, mas lalakas pa. Kaya naman posible pa rin na mangyari ang isa pang goal ni Kai Sotto at ito ay ang umabot nga sa NBA.